Magandang araw sa inyo at welcome sa Morning Coffee Thoughts. Alam niyo, mayroon tayong isang medyo fascinating na kwento ngayon tungkol ito sa kapangyarihan, politika at syempre ang internet. So, isipin nyo to. May isang online army na tumulong sa isang politiko para manalo. Ang galing, di ba? Pero ang twist, yung mismong army na yon, siya na ngayon ang target. Parang pelikula, pero totoo. Okay, so paano ba nangyari to? Simulan nating himayin. Yung mismong digital machinery na, aminin man natin o hindi, ay malaki ang naitulong para umangat si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., paanong bigla na lang kumambyo at siya na yung tinitira? At bago tayo magpatuloy, linawin ko lang ha, ito ay isang obserbasyon lang. Tinitingnan natin kung paano gumagana yung sistema. Hindi ito pagdedepensa o pag-aatake sa kahit sinong political figure. Okay? Tinitingnan lang natin yung mechanics. So, para talaga natin maintindihan yung sitwasyon ngayon, kailangan nating mag-time travel. Balikan natin kung saan at paano nang simula ang lahat ng to. Kung paano binuo itong, digital engine na to. Okay, so ayon sa mga reports, nagsimula ito sa kampo ni Duterte noong 2016. Sina daw ang bumuo ng kauna-unang industrial scale na, troll system sa bansa. At hindi biro ang budget ha, pinag-uusapan natin dito around $200,000. Imagine, para lang mag-recruit ng nasa 400 to 500 na tinatawag na cyber troops. At hindi to basta-basta may sistema sila. Para siyang isang kumpanya, may hierarchy. Sa taas, andun yung mga chief architects. Sila yun sa strategy at sa budget. Tapos sa gitna, yung mga mid-tier influencers na tagakalat ng mensahe. At sa baba, yung mga entry-level operators. Sila yung mga bumabaha sa comment sections. Organized, di ba? At ito yung pinaka-brilliant or should I say yung pinaka-epektibong parte ng strategy nila, ang hybridization. Ano yon? Pinaghahalo nila yung mga bayad na operators at yung mga totoong supporters. So ang resulta, mukha siyang organic movement. Sobrang hirap i-distinguish kung sino yung bayad at sino yung totoong naniniwala. Ang galing ng pagkakablende. So, pagkatapos ng 2016 elections, anong nangyari sa makapangyarihang makina na to? Well, hindi siya natunaw, naging available for hire, kumbaga, at may isang high-profile client na talagang kailangan ang serbisyo nito. At sino pa ba ang magpapatunay niyan kundi si Ferdinand Marcos Jr. mismo? Sinabi niya, "They were what kept my political fortunes alive." Inamin niya, yung mga social media community page leaders niya raw ang bumuhay sa political career niya. Pero dito, nagiging interesting. Kasi sa kabila ng pag-amin niya niyan, meron din siyang sinabi na wala akong troll farms, hindi sila umiiral. So, ano ba talaga? May tumutulong pero walang troll farm? It's a direct contradiction na medyo nakakalito, di ba? Okay, fast forward tayo. Dito na papapasok yung turning point. Yung paghihiwalay ng landas, kumbaga. Nagsimulang magkaralabuan yung alyansa ng Marcos at Duterte camps. At yung makina, napilitan siyang mamili ng kakampihan. So paano natin nalaman na may lamat na? Well, nagsimula sa mga simpleng di pagkakasundo sa policy. Pero ang malaking pasabog, noong Febrero 2024, 4 na malalaking pro-Duterte influencer pages biglang sabay-sabay na nawala, na-deactivate. At pagkatapos nun, ayun na, malinaw na nagbago na ang target ng digital machine. At makikita nyo yung pagbabago sa content. Kung noong 2022 puro pagtatanggol sa pamilya Marcos at yung mensahe ng pagkakaisa ang laman, ngayon, ibang-iba na. Puro pag-question na sa kapangyarihan nila, mga memes tungkol sa mga gumuhong tulay at mga atake sa umano'y korupsyon. Same tactics, different target lang. Ganun kasimple. So, anong ibig sabihin ng lahat ng to? Simple lang. Itong digital war na to, hindi ito tungkol sa loyalty, hindi ito tungkol sa katapatan. Ito ay mas transactional. Basically, welcome to the mercenary marketplace. Ang online influence, para siyang trabaho for hire. Kung sino ang magbabayad, doon kampi ang mga operator. Gagamitin nila ang kanilang assets, yung mga pages, yung mga trolls, para sa kahit sinong kliyente. Kaya pala, pamilyar yung mga galawan, di ba? Kasi pareho lang ang toolbox na ginagamit. Nariyan yung mga coordinated hashtag drives, yung pag-amplify ng mga narratives, yung mga sabay-sabay na post ng influencers, yung pag-manufacture ng galit, at syempre, yung targeted harassment sa mga kritiko. Parehong-pareo. Ang resulta? Isang digital civil war.
Pero may paraan ba para labanan to? Meron. At ito yung pinakamahalaga sa lahat. Sabi nga, nawawalan ng kapangyarihan ng makina sa sandaling mas marami sa atin ang nakakapansin kung paano ito gumagana. Sa madaling salita, yung awareness natin, yung pagiging mapanuri natin, yun ang pinakamalakas natong sandata. So, iwan ko kayo sa tanong na to. Isang bagay na sana pag-isipan nating lahat. Kung ang karamihan sa ingay na naririnig natin online ay bayad, paano pa natin mahanap yung totoo? Paano mo malalaman kung ano ang katotohanan? Ayan, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin dito sa Morning Coffee Thoughts. Kung may natutunan kayo o kung naging kapaki-pakinabang itong paghimay natin sa topic, please consider subscribing at ishare nyo na rin sa tingin nyo ay magiging interesado.